Ang pangunahing nutrisyon para sa puso ay tungkol sa pag-aalaga sa puso sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Ang ating pagkain ay may malaking epekto sa kalusugan ng puso. Ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, flax seeds, at walnuts ay nagpapababa ng cholesterol levels at nagpapabawas ng panganib sa mga sakit sa puso. Ang pagkain rin ng mga prutas at gulay na mayaman sa fiber at antioxidants ay nagbibigay proteksyon sa puso mula sa mga malalang kondisyon. Pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng regular na pagsasanay sa kalusugan ng puso. Ang pagsasanay ay hindi lang para sa pagpapabawas ng timbang, kundi para rin sa pangangalaga sa puso. Ang aerobic exercises tulad ng brisk walking, jogging, cycling, at swimming ay nagpapalakas ng puso at nagpapababa ng panganib sa hypertension at diabetes. Ang pagsasanay sa resistance o pagsasanay sa pag-angat ng timbang ay nagpapalakas sa puso at nagpapabuti ng muscle tone. Ang flexibility exercises naman tulad ng yoga ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress at pagpapaluwag ng mga muscles. Ngayon, alamin natin ang kahalagahan ng tamang presyon ng dugo sa kalusugan ng puso. Ang presyon ng dugo ay ang lakas ng dugo na pumapasok at lumalabas sa ating mga blood vessels. Ito ay binubuo ng dalawang numerong ibinabahagi. Ang unang numero ay ang systolic pressure, na nagsasabi ng presyon kapag ang puso ay pumipigil o nagpupumiglas. Ang pangalawang numero ay ang diastolic pressure, na nagpapakita ng presyon habang ang puso ay nag-aantay ng susunod na pag-angat. Ang normal na presyon ng dugo ay nasa 120/80ths of a millimeter of mercury. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga blood vessels, puso, at iba pang mga organo. Kaya't mahalaga na regular tayong magpa-check ng presyon ng dugo. Malaki rin ang epekto ng stress sa kalusugan ng puso. Ang matagalang stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at panganib sa mga sakit sa puso. Ang hormonal response sa stress ay maaaring makaapekto sa blood vessels at ritmo ng puso. May mga iba't ibang paraan para labanan ang stress tulad ng relaxation techniques, deep breathing exercises, meditation, at yoga. Mahalaga rin ang pagtukoy sa mga triggers ng stress at paghanap ng mga paraan upang maiwasan ito. Isa sa mga pinakamalalang bagay na maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso ay ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Ang kemikal sa sigarilyo ay nakakapagdulot ng pagsasara ng mga blood vessels, na maaaring magdulot ng panganib sa puso. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magresulta sa hypertension, pagsasara ng mga blood vessels, at pagsasabog ng puso. Mahalaga na iwasan ang mga bisyong ito at lumapit sa mga propesyonal para sa tulong kung kinakailangan. Ang iyong pamilya at genetic makeup ay maaaring magdala ng mga risk factors para sa mga sakit sa puso. Kung may kasaysayan ng mga sakit sa puso sa inyong pamilya, maaaring mas mataas ang posibilidad na kayo ay maapektuhan din. Ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pagtukoy ng mga genetic risk factors, maaari nating maisigawa ang mga hakbang para mapabuti ang ating kalusugan ng puso. Ang pangwalong segment ay maglalagay ng focus sa kung paano nagbabago ang pangangalaga sa puso sa iba't ibang panahon ng buhay. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga pagbabago sa ating katawan at kalusugan, at ito ay nangangailangan ng iba't ibang paraan ng pangangalaga. Sa pagkabata, mahalaga ang magkaroon ng healthy diet at regular na pagsasanay upang maiwasan ang mga sakit sa puso sa hinaharap. Sa pagtanda, mas makakabuti ang regular na pagsusuri at pagsasanay upang mapanatili ang kalusugan ng puso. Sa huling segment ng ating video, nais nating bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng puso sa buong buhay. Ang mga hakbang na ating tinutukoy ang tamang nutrisyon, regular na pagsasanay, pag-iwas sa masamang bisyo, pagsusuri, at iba pa ay hindi lamang isang one-time effort. Ito ay dapat na maging parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay upang mapanatili ang kalusugan ng puso sa malusog na kalagayan. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa ating lifestyle at regular na pagsusuri sa kalusugan, mas mapanatili nating malakas at malusog ang ating puso. Sa kabuuan, ang ating puso at kalusugan ay mahalagang yaman na dapat nating alagaan. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, regular na pagsasanay, at pagmamanman sa ating presyon ng dugo,
mas mapapabuti natin ang kalidad ng ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang helpful na impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong panunood.